Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami na po tayong nakitang mga aksidente. Marami na rin tayong naranasang mga aksidente. Ang pag-usapan natin ngayon, itong mga vehicular accident na pwedeng naranasan nyo na, pwedeng nakita nyo habang kayo ay nasa mga kalsada na yan. Kadalasan mga kapatid, itong mga aksidente na to, may iiwasan sana to kung ito po ay mapagtutuunan ng pansin. At yung mga aksidente na yan mga kapatid, kung minsan light lang, kung minsan naman talaga, maraming namamatay. Marami pong mga kilalang celebrities, mga kilalang politiko, mga kilalang tao. Pwede yung kilala mo mismo. Pwede ikaw mismo ay maka-experience talaga nitong mga aksidente na to sa lansangan. At sa tuwing may aksidente mga kapatid, palaging kaakibat yung katagang or salitang, sorry, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. At kapag may aksidente, meron kang maririnig na nagsisigawan, maingay, meron din yung nag-aaway. At ang isang pinakamalungkot doon mga kapatid, kapag ang narinig mo ay yung nag-iiyakan at may maririnig ka na ring sirena ng mga ambulansya. Yan ang pinakamalungkot. Ako po mga kapatid, ibabahagi ko lamang po sa inyo yung 3 aksidente na na-experience ko. Yung sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, nung mga panahon na yon, hindi ko po talaga maiwasan na malungkot at minsan nga naluluha pa po ako sa bigat ng aksidente na yon. Nagdadrive po ako noon pauwi ng Pampanga. Kasama ko po ang buong pamilya ko, ang nanay ko, ang biyanan ko. At yung mga kapatid ko naman po nandoon sa ibang sasakyan. So convoy kami. Nandiyan na po kami malapit sa Shell NLEX sa Maytabang. May tumawag po sa akin, Kuya Randy, kailangan po kitang makausap. Si Reden po, yung kapatid ko na isa, hindi po si Sarento Si Reden po ay naaksidente. Sabi niyan ganun. So, ano po ang nangyari? Kailangan po kayong pumunta sa Batangas. Sabi ko, pwede ko bang makausap si Reden? Sabi niya ganun, Kuya, hindi yung doktor na lang po ang kakausap sa inyo. Sabi sa akin ganun. So, binaba muna yung telepono. Ako naman, dahil nga malapit na yung Shell, puminto na kami doon. At sabi ko na lang sa mga kasama ko, sandali lang, may importanteng tawag lang. At yun nga, nagring na ulit ang telepono ko at nakausap ko na yung doktor. Sa madaling salita, yung kapatid ko po ay sumemplang sa motorsiklo, si Reden. At siya po ay dead on arrival, dinala sa Nasugbu District Hospital. Ganong kabigat yon mga kapatid. Yung nagdadrive ka, na alam mong may malaking problema, so kailangan i-compose mo yung sarili mo, kasama mo magulang mo, kasama mo mga anak mo, pati mga kapatid mo nasa ibang sasakyan. Siguro kung mahina-hina lang talaga ang loob mo, na alam mo na mayroong nangyari dahil kutob ko na yon, kahit na hindi pa tumawag yung doktor sa akin, kutob ko na yon na may matinding nangyari, mayroong hindi magandang nangyari sa kapatid ko. Yun na nga po mga kapatid. Nung nandoon na kami, naibalita ko na sa lahat ng mga kasama ko, nag-iiyakan na po sila doon sa NLEX, pinagtitinginan po kami ng mga tao. Yan po ay aksidenteng hindi ko makakalimutan. Ngayon, yung sumunod na aksidente ko po doon, mas nauna pa pala to, nung ako'y binata pa, namamasada ako ng jeep, tulay crossing. Nandyan ako sa Boni, nagbaba ako ng pasahero. Bigla na lang yung bus, bigla na lang iginilit sa fender nung jeep ko, nung Francisco jeep na yon, yung katawan ng bus at doon na siya huminto, kumalso na siya ron. Nagsisigawan lahat yung pasahero ko, pati yung pasahero ng bus, nagsisigawan sila at maraming mga tao doon sa bangketa na nag-aabang ng bus na sasakyan nila or mga jeep na sasakyan nila, nagsisigawan lahat. Buti na lang at hindi na rin ganun kabilis yung bus na yon at huminto siya, doon na siya kumalso sa aking jeep. So ngayon, pagbaba nung driver ng bus at nandoon yung mga traffic enforcers, tinanong siya, bakit? Ano nangyari? Nawalan daw siya ng preno. At kung idediretso raw niya yung bus, mas marami raw tao yung kanyang masasagasaan at mahuhulog pa siya dahil elevated yung portion na yon doon sa Boni. Pababa na yon. Pwede siyang mahulog doon sa tulay. So yun ang katwiran niya. Ako naman, sumama ang loob ko, mainit ang ulo ko. Biro mo, paano naman yung buhay ng mga pasahero ko? Paano naman ako kung matindi yung pagkakabangga sa amin? Ang laki ng bus na yan. So pwede rin kaming mamatay. Kaya lang, instinct niya na yon na kung ididiretso niya, mahuhulog yung bus niya sa tulay, marami siyang masasagasaan na tao, binaliwala na lang niya kami na nandito sa sasakyan, doon sa jeep na binabiyahe ko. O, di ba? Mamaya malalaman nyo kung bakit ganon ang dahilan ng driver. So ngayon, yung pinakahuling aksidente ko dyan sa EDSA,
Ito lang 2019, papunta ng opisina, binangga yung likurang bahagi ng Grandia ko. Yung Fortuner naman, dahil traffic naman no? Bumper to bumper traffic yon. Itong nagdadrive ng Fortuner, nakatulog. Palibasa, call center agent siya, pauwi na siya, inantok. So yung bumangga doon sa sasakyan ko, medyo malakas kasi alam nyo naman yung mga sasakyan na yan, matindi po talaga ang bangga niyan. Kahit na gaano ka kaingat, kahit na gaano pa kaganda yung mga sasakyan na bago ngayon, yung sinasabi ngayon itong National Highway Traffic Safety Administration na kailangan itong mga bagong sasakyan na gagawin dyan sa US at sa iba pang mga bansa, sa iba pang mga states nila, kailangan gagana na yung automatic braking system. So dito sa Pilipinas, napakalayo pa po. Kahit na bumili ka ng ilang libo ng mga sasakyan na yan, kung ang babangga naman sa iyo ay yung bus, kung ang babangga naman sa iyo yung puyat na call center agent, kung ang babangga naman sa iyo ay nakainom, kung ang babangga naman sa iyo yung mga luma na nating mga sasakyan dito, dilapidated na hindi pa nape-phase out, marami ng problema nakakabiyahe pa. Anong magiging silbi ng pag-iingat mo? So, ayan po yung pinupunto natin dito sa aking vlog, na kahit na anong ingat mo, kung talagang maaksidente ka, maaksidente ka. Pero, pwedeng maiwasan yan kung magiging lalong mahigpit ang ating mga batas at kung susunod tayo sa batas. Mga kapatid, kung mamarapatin nyo po, baka pwede nyo i-comment dito yung mga naranasan nyo, yung mga experience nyo na kayo ay naaksidente, pero siyempre buhay pa tayong lahat. Pero kung maikalulungkot nyo lamang, ay huwag nyo na pong i-comment. So yung mga nakita nyong mga aksidente na pwede sanang maiwasan kung ito, di ba? Pwede nyo pong i-comment yan para mabasa naman po ng mga subscribers din po natin dito. Kasi marami-rami na po yung subscribers natin, 116,000 subscribers na po tayo. So i-comment nyo po yung mga aksidente na yan at kung paano tayo makakaiwas dyan. Pero mga kapatid, kahit na anong ganda ng mga sasakyan na to, tulad nitong sinasabi ng National Highway Traffic Safety Administration na magkakaroon na ng automatic braking system, yan po ba ay sigurado na makababawas na po talaga ng aksidente? Tulad po nitong mga electric vehicle. Ako po, uulitin ko lang, ako po ay pro-EV, pro-electric vehicle po ako. Kaya lang, malayong-malayo pa dito sa Pilipinas na mangyari yan. Baka hindi ko na po abutan. Pero mga kapatid, tulad nitong mga electric vehicle na to, na halos lahat ng mga safety features ay inilalagay na nila dyan, pati itong mga ADAS na yan, inilalagay na nila yan dyan, sa tingin nyo po ba ay hindi na ito magkokos ng aksidente? Sa tingin nyo po ba ito ay safe? Sa tingin nyo po ba kapag gamit nyo to ay hindi na kayo maaksidente? Or hindi ba kayo makakaaksidente? Ito po mga kapatid, yung vlog ko kahapon na hindi ko po naisama. Panoorin nyo po mga kapatid. Kilala nyo po ba si Willie Garte, yung nagpasikat ng awiting bawal na gamot? Siya po ay isang PWD, Person with Disability. Bulag po siya. Siya po ay naaksidente noong 1998, yan po sa Pasay. Nasagasaan po siya ng isang trailer truck. Mga kapatid, napakarami pong aksidente ngayon na nangyayari tungkol dito sa electric vehicle. So kung bakit isinama ko si Willie Garte, kasi po ito ang sigaw nitong mga tao mayroong problema sa kanilang paningin. Pwede nga medyo malabo na yung kanilang paningin or totally wala na silang nakikita diyan sa Australia. Meron pong isang tao diyan na naaksidente siya, nabundol siya ng isang sasakyan na electric vehicle. Mabuti na lang at hindi ganun kalakas yung pagkakabundol sa kanya. At sabi nga po niya, mula noon, yung experience na yon, yung kanyang naranasan na yon, tuwing tatawid po siya sa mga kalsada diyan sa Australia, ay para po siyang naglalaro ng Russian roulette. Yung, di ba yung baril na kinakalabit mo yung gatilyo, hindi mo alam kung kailan puputok. Yun po ang sabi niya. Napakadelikado, tuwing sila po ay tumatawid sa mga kalsada diyan sa Australia, ay ninenervyo sila at natatakot po sila. Kasi nga po, hindi na po nila naririnig ang mga sasakyan dyan. Daan-libo na po ang mga hybrid at mga electric vehicle sa Australia na doon sa kanilang mabagal na takbo ay talagang gumagana yung electric at wala ka pong maririnig na ingay man lang nung kanilang mga makina. Dahil nga po ang gumagana ay yung electric motor. So ang sabi po nitong mga tao na may kapansanan na ito,
napakadelikado po yan para sa kanila, napakalaking challenge po. Dahil sila po ay tumatawid nung hindi pa nauuso yung mga electric vehicle na yan sa kanilang lugar. Ginagamit po nila yung kanilang sense of hearing, malalakas po ang pandinig nila at alam nila kung may darating ng mga sasakyan dahil maiingay po ang makina ng mga sasakyan. Pero pagpasok nitong mga electric vehicles, marami na po ang naging aksidente diyan po sa mga bansa na yan na gumagamit na ng mga electric vehicles at mga hybrid. Pati nga daw po sa mga animals, no, na yung mga biglang tumatawid dahil akala nila walang sasakyan, nasasagasaan. Ang problema, iniiwasan din ng ibang mga motorista at pati sila ay naaksidente. Pati na rin po yung mga siklista, lalong-lalo na kung sila ay naka-helmet. Wala talaga silang maririnig, tapos sobrang tahimik pa nung sasakyan. Kaya po maraming mga road crash o mga car accident dyan sa US at sa Australia, marami po yung datos ng mga na-aksidente dahil po dito sa electric vehicle. Kaya ko po naisingit itong si Willie Garte dahil unang-una, siya po ay bulag talaga, nanggagabay lang yan kapag siya ay naglalakad sa kalye at yun nga po yung naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang gobyerno ng Australia ay nagpasa sila ng legislation pagdating po ng 2025. Lahat po nitong mga electric vehicles na to, pati yung hybrid, kailangan meron na silang acoustic vehicle alerting system. So kung ano yung tunog, pinagtatalunan pa po nila kung ano yon. Pero dapat at least 50 decibel daw po yung magiging tunog ng mga alerting sound na to. So yan po ang mga epekto nung sobrang gandang technology. So, ibig sabihin, lahat ng sobra ay may katapat na negatibo rin. Hindi lahat ng sinasabi nating maganda ay maganda na forever o maganda na natatanggapin mo na lang. Tulad nito, hindi lang naman kakaunti itong mga tao na may kapansanan. Mahina ang pandinig, mahina ang kanilang paningin, or bulag na nga po kung tutuusin. Tapos, hindi mo naman sila pwedeng bawalan na tumawid dyan sa mga kalsada na yan. At marami po, makikita nyo naman yan sa mga makakasalubong nyo. Marami kayong nakakasalubong na bulag na nakakatawid sila kahit sila lang mag-isa dahil ang kanilang binabasihan ay yung kanilang pandinig. Kung meron man silang kaunting pang-aninag, kaunting-kaunti lang yon. Kaso, kung itong mga electric vehicles na to ay hindi mo nga lalagyan ng alerting sound, ay hindi po nila yan maririnig. Ito nga pong si Willie Garte, napakaingay na doon sa lugar na kung saan siya na-aksidente pa siya. What more, itong mga lugar na to, diyan sa Australia at sa iba pang mga bansa, na tahimik na nga talaga, hindi naman mawawala yung mga PWD diyan, yung mga person with disability. Tinakel ko dito sa vlog ko to, para naman baka marinig ng mga nasa gobyerno, na itong mga ibinebenta na ngayon ng mga electric vehicle na yan, baka naman pwede nyong sabihan na yan, na lagyan nyo na ng mga alerting sound yan, or acoustic vehicle alerting system. Dapat meron na po yan, para hindi na natin madagdagan yung mga pwede pang maaksidente, hindi lang po itong mga person with disability. Yun nga lang, nagdadrive ka sa isang subdivision, mga kapatid, biglang may tatawid na bata. Or matanda din nabibigla sila. Lalong-lalo na itong mga sasakyan na di gasolina, tahimik. So, nabibigla po sila doon. What more, itong electric vehicle na talagang wala kang maririnig. At ang bibilis pa sa arangkada. At minsan sa sobrang bilis, hindi kayang prenuhan, hindi kayang mapatigil kagad dahil napakabigat po nitong mga electric vehicle na to dahil doon sa kanilang kargadang baterya. Huwag pong matutuwa yung mga motor na maiingay ang tambutso. Pati yung mga kotse na akala mo nangangarera, wag po kayo matutuwa dahil mayroon din pong noise pollution kayong naiaambag. Hindi rin po okay yun. Pero dito sa mga electric vehicle na sobrang tahimik, dapat po itong gobyerno natin, nakikita nyo na rin po yung ginagawa sa ibang bansa. Dahil sabi nyo naman, dito sa EBIDA Law, Electric Vehicle Industry Development Act, sana bago pa dumami yan, bago pa maraming bumili ng mga electric vehicle, ay mayroon ng mga options na ganito, yung mga electric vehicles, yung mga EVs na yan, pati itong mga hybrids na yan, acoustic vehicle alerting system. Dapat ganun na yung mga ibinebenta nila dito. Huwag po yung puro ibida, ibenta. Huwag po, dapat tignan nyo na rin po, gayahin na rin natin yung mga ginagawa sa ibang bansa para hindi naman tayo palaging huli. So, magandang maganda man yung ating technology,
kung meron naman ding mapapahamak ng mga PWDs, hindi rin po magiging okay yan. Marami pong mapapahamak. Kung malabo na ang inyong paningin at kailangan nyo nang magsalamin, pumunta po kayo dyan sa SM City Annex sa EO Executive Optical. Mayroon po silang buy one, get one free promo. At iyon po ay magsisimula sa presyong 1,880 with multi-coated lens. Ayan, talagang lilinaw po ang paningin nyo. Mga kapatid, mura. Ito po ay magsisimula mula May 1 hanggang June 30 nitong taon na to. Mga kapatid, hanapin nyo lamang po yung kapatid kong bunsoy, si Emma Rose de la Merced. Hanapin nyo lamang po yan. Siya po yung HR dyan sa EO Executive Optical, dyan sa SM City Annex. Ito pong salamin ko na to, mga kapatid, regalo sa akin yan ni bunsoy, ni Mayet, Emma Rose de la Merced. Ito po ay gawang EO Executive Optical. Mga kapatid, at dahil nga po May 1 na po bukas, bumabati po kami mula po sa aking buong sambahayan at sa aming distrito, sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa, si kapatid na Alfonso Orico. Binabati po namin ng maligayang kaarawan ang anak po ng aming pinakamamahal na kapatid, ang aming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo. Binabati po namin ng maligayang kaarawan ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Kapatid na Angelo, mahal na mahal po namin kayo. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat.